Pagpalang umaga mga kaswertes, welcome back to my channel. Andito na naman po ako para magbigay ng isa na namang pangpaswerte tip kung saan tayo ay tatawag ng kaswertehan sa buong buwan. At hindi lang buong buwan, tuloy-tuloy na po yan dahil ang gagamitin nating sangkap ay talaga namang doble-dobling blessings ang kanyang hatid sa atin. Doble-dobling swerte, doble-dobling buenas. So, unang biyernes ng buwan mga kaswertes, kailangan natin gumawa ng talaga namang napaka mabisang pangpaswerteng panghatak ng kaperahan sa ating buhay. Paalala lamang po, disclaimers, pwedeng-pwede niyo pong i-skip ang video na ito. At sa mga naniniwala naman po, pwede rin nyo po itong i-subscribe, like, and share my channel para ma-update kayo sa araw-araw kong mga pangpaswerte tips. So, ang gagamitin ko ngayon na pangpaswerte na talaga naman talab na talab ang doble-dobling blessings ng swerte ay ang dahon ng katakataka. Alam niyo po mga kaswertes, ang halaman ng katakataka kahit po sa dahon ay talaga naman doble-doble po yung kanyang sibol, doble-doble yung kanyang tubo. Kaya po ito ay talaga namang maghahatid sa atin ng doble-dobling blessings. So, kung mapapansin natin po mga kaswertes, ayan po yung kanyang dahon. Dito po ayan yung mga tubo niya mga kaswertes. Kahit ilagay nyo lang po ito sa may lupa, ganyan, ay talaga lang naman na sisibol at sisibol po ang swerte. Mga kaswertes, doble-doble pong sibol yan. Kahit po sa dahon ay talaga namang mabubuhay po yan. At ang pangalawang gagamitin po natin ay ang asin, ang sangkap na asin mga kaswertes. Na alam naman po natin na ang asin ay talaga naman na nagtatabo ito ng kamalasan at mga negatibong enerhiya na nasa loob ng ating bahay. Kaya dapat hindi rin po ito mawawala sa ating bahay dahil ito ay nagtataboy ng mga negative energy, yung mga hindi ka nais-nais, kagaya lamang po ng mga bangayan, away sa loob ng bahay. Kaya kailangan din po natin itong asin para sipsipin niya yung mga negative energy na kung saan ito ay nasa bahay natin. Ayan, para maiwasan po natin yung mga hindi pagkakaunawa ng bawat miyembro ng ating pamilya. Kailangan po natin ng asin bilang pang taboy o pang sipsip ng kamalasan sa ating loob ng bahay. At syempre, hindi rin po mawawala yung ating coins. Ayan, alam naman po natin na ang coins ay mabisang panghatak po ng kaswertehan yan. Kaya kailangan din po natin ito sa ating pangpaswerte ngayong unang biyernes ng buwan. Ang paggawa po ng mga pangpaswerte para tumulab ang bisa ay biyernes o kaya martes ng alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. So gagawin po natin ito sa unang biyernes ng buwan ng Disyembre. So, ang ginamit ko po na coins ay ang my gold. Dahil alam niyo po, ang gold ay nagsisimbolo ng abundance, prosperity, at wealth. So, ito po ay walang humpay na daloy ng kaswertehan sa ating buhay. Doble-doble pong swerte, doble-dobling blessings ang mararanasan natin sa buong buwan at sa susunod pa pong mga araw o kaya buwan. So, ang gagawin po natin, since gagamit po tayo ng coins, make sure po na malinisan at maalis yung mga negative energy na nasa coin. So, ang gagawin po natin, bago po natin ito gamitin bilang pangpaswerte, ay hugasan po muna natin ito ng tubig na may asin. Ibabad po natin ng 5 minutes at ibilad po sa sinag ng araw. Kapag natuyo na po, pwede na po natin gamitin bilang pang-akit ng kaswertehan dahil natanggal na po natin kung ano man po yung mga nakadikit na kamalasan sa coin na ito dahil hindi po natin alam, di ba? Palipat-lipat po ang pera sa iba't ibang kamay ng mga tao. So hindi natin alam yung taong yun ay may mga kamalasan o may mga negative energy na nasa kanya. So kailangan po natin hugasan ang mga coins na gagamitin natin bilang pangpaswerte. Ang panghugas lang po natin ay tubig na may asin at ibilad sa sinag ng araw, mga kaswertes. So, unang-una natin gagawin, itong dahon ng katakataka, isang dahon lamang po, mga kaswertes. Kukuha po tayo ng dahon ng katakataka at ilalagay po natin dito isusulat po natin dito yung mga gusto natin sa buhay. Okay? Kung yung mga halaga na gusto nyo para madoble, yung para maabot nyo yung tagumpay nyo, isulat nyo lahat po dito. So, ang gagamitin po natin ay
ballpen po, kahit anong color yan, wag lang pong lapis. So ballpen po. So ang gagawin po natin, isusulat po natin dito yung mga gusto natin sa buhay, yung mga pangarap na po natin. So ang paghiling po ay lubos-lubusin na po natin dahil walang masama po yan. Walang masamang mangarap at ibibigay po yan. Siyempre, kailangan manalig tayo sa mahal na Panginoon na ibibigay lahat ng mga gusto natin at maiahon tayo sa kahirapan na sawang-sawa na tayo sa kahirapan ng buhay na kailangan natin magtagumpay, kailangan natin malagpasan yung mga hirap na yan na hindi na po tayo maghihirap kailanman. At kailangan din po natin syempre dagdagan ng sipag at tiyaga at lagi kong pinapaalala itong mga ginagawa na po natin. Ito ay pawang mga gabay po lamang. Kailangan po natin kumilos, dagdagan ng sipag at tiyaga para mas mabilis po natin maabot ang mga pangarap natin sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon at ang mga pangpaswerte na ito, mga kaswertes. So, ang gagawin po natin, isusulat po natin dito yung mga gusto natin. Huwag po tayong gagamit ng sana para po ikiniklaim na po natin na mangyayari ang mga bagay na ito sa buhay natin, mga magandang hangarin natin sa buhay. So, halimbawa, bibigyan tayo ng bahay na hindi na tayo maghihirap o hindi na tayo mangungupahan kailanman. Ano yung mga naisip nyo po? Bahay, lupa, negosyo na dito na ako. Asenso, lahat po ng gusto nyo sa buhay ay pwede nyo pong isulat sa dahon ng katakataka na ito. At sasagutin niya lahat at ibibigay niya lahat sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon. Ibibigay niya yung mga gusto natin gawin sa ating buhay. So kapag naisulat na po natin yung mga gusto natin, ayan, walang hanggan po ang mga paghiling po. Kaya kailangan ilubos-lubusin na po natin ang paghiling. Okay? So, isusulat na po natin. Ayan, yung mga gusto natin. Okay? So, kapag tapos na natin maisulat, itutulos po natin ito sa asin. Ayan. So, kapag nasulatan na po natin yung mga gusto natin, itutulos po natin, ayan, sa asin. Ayan. At hayaan po natin yan magsibol po. Kapag sumibol po yan, makita po yung sibol niyan, tuloy-tuloy na po yung pasok ng kaswertehan sa ating buhay. Ang susunod po ay ang coins na hinugasan na po natin sa asin sa tubig na may asin. Ayan. Ayan, may gold po. Pwede po kayong gumamit ng 5 pesos dahil may gold din po yun. Ayan, ang ginamit ko po ay 10 pesos. Kasi ito po, wala akong makita ng 5 pesos na may gold. So, ito po, 10 pesos ang ginamit ko kasi may gold siya bilang nagsisimbolo ng kasaganahan, abundance, prosperity, and wealth. Nandito na po lahat, yung gold. Ayan. So, itutulos din po natin ito na nakaharap yung tao sa atin. Ayan. Ayan. So, sa pamamagitan ng mapampaswerte ito, mapapagtatagumpayan ko lahat ng aking mga naisin sa buhay. In Jesus' name, we pray, o I pray, Amen. So, pagkatapos po niyan, saan po natin ito ilalagay? Ilalagay po natin ito sa main door natin, sa harap, nakaharap sa ating main door, para sipsipin niya yung mga swerte na papasok. Okay, papasok yung swerte sa ating bahay. At nandito naman po yung asin, kung may papasok man na kamalasan, ayan, iipunin lang yung kamalasan na nandyan na sa loob ng asin. So, yung asin po yung magsisilbing pangtaboy ng kamalasan sa buhay, sa bahay, sa loob ng bahay natin. So, ayan lamang po mga kaswertes, na may natutunan po kayo sa aking ibinahagi ngayon, pangpaswerte. Gawin po ito sa unang biyernes ng buwan ng Desyembre para mas epektibo po, mas mararamdaman po natin yung Pasko natin ay masagana. Okay? Masaganang Pasko sa ating lahat mga kaswertes. Okay? Maraming salamat and God bless.